Nagsisimula ang kwento sa isang matchmaker na si Lucy. Eksperto si Lucy sa paggawa ng mga love match sa New York. Abala siya araw-araw sa pagtatanong ng mga lalaki at babae kung kumusta ang mga date nila. May isang lalaki na nagsasabing hindi niya nagustuhan ang babaeng ipinakilala sa kanya ni Lucy. Ngunit ang babae ay nagustuhan ng lalaki. Kitang-kita sa mukha niya ang tuwa. Kaya napilitan si Lucy na sabihin ang totoo na hindi ganoon ka-interesado si lalaki sa kanya. Sabi ni Lucy, walang problema, hahanapan kita ng iba. Ipinakilala niya si Mark pero hindi nagustuhan ni Sophie ang kanyang height. Sinasabi niyang 5'11" siya pero sigurado akong 5'9" lang siya. Sabi ni Lucy, kunti lang pala ang agwat, pumunta ka na sa date na yun. Samantala, nagdiwang ang kumpanya ni Lucy sa kanyang mga nakamit. Ikakasal na ang dalawa sa mga kliyente niya at siya rin ang nag-ayos ng siyam na matagumpay na kasalan. Habang kausap niya ang kanyang katrabaho, napag-usapan nila si Sophie na ordinaryo lang daw ang ganda. Kaya gusto ni Lucy na maikasal agad si Sophie. Mabuti siya, sabi ni Lucy. Pagkatapos, napunta sa usapan nila ang bagong uso na operasyon para tumangkad, na marami raw lalaki ang nagpapagawa para tumangkad. Sabi ni Lucy, sino mang kaya iyon, dapat magpa-opera na. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang kasalang inorganisa ni Lucy. Dito natin nakilala ang isang lalaki na si Harry. Narinig niya si Lucy na may kinakausap na grupo ng kababaihan at ipinapaliwanag kung gaano kahalaga ang pagpili ng tamang kapareha. Nakumbinse, ibinigay ng mga babae ang kanilang business cards sa kanya. Pero biglang nagka-problema, ang bride na si Charlotte ay parang ayaw ituloy ang kasal. Hindi siya masaya at malilate na sa kasal. Nagdadalawang isip siya kung itutuloy pa ba. Sabi niya, isa akong modernong babae, malaya at kayang gawin ang lahat, pero heto ako, magpapakasal. Ika ni Lucy, naiintindihan ko pero sabihin mo sa akin, bakit ayaw mong magpakasal? Sabihin mo lang, tutulungan kita, sagot ni Charlotte. Kasi kailangan kong magpakasal. Ang dami ng nagastos, kaya sabi ni Lucy, sige, pero bakit mo nga ba gustong pakasalan si Peter? Umamin si Charlotte nang makita ng kapatid niya si Peter ay nagselos ito dahil gwapo na, malaki pa ang sweldo kaysa asawa niya. Tinanong ni Lucy, ibig sabihin, gusto mo talaga siyang pakasalan? Sagot ni Charlotte, oo, at nagpatuloy ang kasal. Pagkatapos ng seremonya, nagkita ulit sina Lucy at Harry. Si Harry ang kapatid ni Peter. Sabi ni Harry kay Lucy, narinig kitang kausap yung mga babae kanina. Ang galing mo, ang husay mo, manghikayat ng tao. Tinanong pa niya si Lucy tungkol sa trabaho nito. Ibig sabihin, marami kang alam tungkol sa pag-ibig, tama? Sagot ni Lucy, marami akong alam tungkol sa pagdidate. Mahirap ang makipag-date, parang trial and error. May kasamang sakit at risk. Pero ang pag-ibig, madali lang yan. Bigla na lang yan dumarating. Sinubukan pa ni Lucy na i-recruit si Harry. Sabi niya, bagay na bagay daw si Harry sa marami niyang kliyente. Kasi matangkad ito, nasa 6 na talampakan pa at mayaman. Pero biglang may dumating. Si John, dating nobyo ni Lucy, may dala pa siyang paboritong inumin ni Lucy. Ngayon, nagtatrabaho na siyang waiter. Muli silang nagkita ni John. Pagkatapos ng kasal, lumabas si Lucy para kausapin siya. Tinanong ni John, paano mo ba pinag-match yung dalawa? Sagot ni Lucy, magkasing yaman sila, pareho ang political views nila, pareho silang attractive at galing sa mayamang pamilya. Sagot ni John, ako, wala akong pera tapos galing ako sa pulubi na pamilya. Ibig sabihin ba nun soulmates tayo? Sabi ni Lucy, malamang nga. Dito natin nalaman na gusto sanang maging artista ni John pero hindi naging maganda ang takbo ng kanyang career kaya kung ano-anong trabaho ang pinapasukan niya. Sabi ni Lucy, na-miss kita, tugon ni John habang lumalapit. Na-miss din kita, tinanong niya. Pwede ba kitang ihatid pa uwi mamaya? Sagot ni Lucy. Sige, bumalik si Lucy sa loob. Binigyan niya si Harry ng business card niya at sinabing, matutulungan din kitang makahanap ng para sa'yo. Pero sagot ni Harry, hindi kita gustong kunin bilang matchmaker. Gusto kitang i-date, sagot ni Lucy. Hindi mo ako gugustuhing i-date kasi ngayon nakikipag-date lang ako sa mga lalaking pwede kong pakasalan at gusto kong mayaman. Sakto namang dumating ulit si John at nakita sila mula sa malayo. Sumakay sina Lucy at John sa kotse. Sabi ni Lucy, ganyan pa rin ang amoy ng kotse mo dati pa. Bumalik tayo sa nakaraan. Nung magkasintahan pa sina Lucy at John, 5th monthsary nila nun, pero na-late si John sa date kasi naghahanap pa siya ng murang parking. Nag-away sila. Naiinis si Lucy at bumaba ito ng kotse. Sabi niya, ayokong kamuhian ka dahil sa pagiging mahirap mo, pero ngayon parang ganun na nga. Noon pa man gusto ni Lucy na maging espesyal ang bawat okasyon nila, pero palaging may sablay. Balik tayo sa kasalukuyan. Inihatid ni John si Lucy pauwi. Tinanong ni Lucy, gusto mo bang pumasok? Sagot ni John, gusto ko, pero siguro hindi dapat. Bago ito umalis, sinabi ni Lucy, i-invite mo ko sa play mo ha. Kinabukasan, balik na si Lucy sa trabaho. Doon may 48 taong gulang na lalaki na naghahanap ng 27 taong gulang na girlfriend. Mayroon namang gusto ng sobrang sexy at sobrang payat. Kasabay nito, nagsimula na ring lumabas si Lucy kasama si Harry. Noong una, hindi talaga interesado si Lucy kay Harry, pero unti-unti silang nagiging komportable sa isa't isa. Dinadala siya ni Harry sa mga mamahaling lugar. Siya ang kabaligtaran ni John, mayaman, maayos manamit at palaging may dalang mamahaling bulaklak para kay Lucy. Nagustuhan rin ni Lucy na palaging si Harry ang nagbabayad. Sabi niya kay Harry, ang dami mong ginagastos para sa akin. Sagot ni Harry, gusto ko lang romantic
romantic ang mga date natin. Sagot ni Lucy, makakahanap ka ng mas maganda at mas bagay sa'yo kaysa sa akin. Ipinaliwanag ni Lucy, dito sa trabaho namin, tinatawag ka naming unicorn, para kang fantasy boyfriend. Perfect ka, may magandang trabaho, mayaman, matangkad, kompleto. 10 sa 10 ka sa lahat. Hindi ko alam kung bakit ako ang gusto mo. Wala naman akong maibibigay sa'yo. May utang pa ako. Kung sa standards lang, hindi ako ang babaeng dapat mong pakasalan. Pero sagot ni Harry, hindi ko kailangan yan. Gusto ko yung taong rerespetuhin ko, yung mas matalino sa akin tungkol sa mundo. At ikaw yon. At alam kong mas lalo ka pang gaganda habang tumatagal. Yung pera, marami ako niyan. Tinanong siya ni Harry kung pwedeng gawing seryoso ang relasyon nila at pumayag si Lucy. Sabay silang pumunta sa napakagarang villa ni Harry. Hindi makapaniwala si Lucy sa laki at ganda ng bahay. Sa pagmamadali niya, nahulog pa ang cellphone niya habang tinatawagan siya ni John. Kinabukasan nagising si Lucy sa magarang kondo. Handa na ang almusal niya sa mesa. Binigyan siya ni Harry ng susi ng bahay bago ito pumasok sa trabaho. Doon na rin siya nagtrabaho pero hindi sinasagot ni Sophie ang tawag niya. Kaya tinawagan niya si Mark. Sabi ni Lucy, hindi sumasagot si Sophie. Pwede mo ba akong sabihan kung kumusta yung date niyo? Sabi ni Mark. Ang ganda ng date namin. Siya yung tipo ng babaeng hinahanap ko. Hawak niya ang telepono nang tumunog ang isang voice message mula kay John. Iniimbitahan siya na manood ng play nito. Sa bahay ni John naman, bulok at makalat ang tirahan nila ng kanyang mga kaibigan. Sobrang naiinis na si John sa sitwasyon. Balik kay Lucy sa apartment ni Harry, nagsimula siyang ma-stress sa trabaho habang tumatawag sa mga client. Bigla siyang nakatanggap ng balita pagbalik niya sa opisina. Nag-file si Sophie ng reklamo laban sa kumpanya. Sabi ng boss niya, huwag kang makialam dito. Hindi mo kasalanan ito. Nangyayari talaga ito sa industriya. Pero hindi matanggap ni Lucy. Nagpanik siya, pumasok sa banyo at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Mark. Paano ko nagawa to? Paano ko na-miss yun? Napaiyak siya. Pagkatapos, sumama siya kay Harry manood ng play ni John. Habang nagtatanghal, napansin ni John na magkasama sila ni Harry sa audience. Ipinakilala ni Lucy si Harry bilang boyfriend niya. Pinuri niya pa si John. Hindi ko maabot yung galing mo. Mas gumaling ka pa ngayon. Sagot ni John. Mukhang mayaman si boyfriend mo. May totoong trabaho, no? May sarili pang bahay. Sabi ni Lucy, pwede ba ibang topic na lang? Nakita ni John sa mukha niya na malungkot siya. Sabi ni Lucy, parang hindi na ako magaling sa trabaho ko. Sabi ni John, huwag mong seryosohin. Trabaho mo lang naman yan pagde-date. Nainis si Lucy. Ay oo nga pala, hindi naman talaga seryoso ang pag-ibig. Diba? Kinabukasan iba na ang kilos ni Lucy sa trabaho. Sinusupalpal na niya ang mga demanding na kliyente. Napakataas ng standards nyo. Tao ang hinahanap nyo, hindi laruan. Dahil sa asal niya, pinayuhan siya ng boss niya. Magpahinga ka muna ng ilang araw, kita namang apektado ka pa. Pero sagot ni Lucy, pag nagpahinga ako ngayon, baka hindi na ako bumalik. Lumabas si Lucy ng opisina. Kahit pinagbabawalan, pinuntahan niya si Sophie. Pero paglapit niya, diniretso siyang nilagpasan ni Sophie. Sinundan siya ni Lucy. Sabi ni Sophie, akala ko kaibigan kita, pero hindi ko na alam ngayon. Sagot ni Lucy, pasensya na, hindi ko akalaing gagawin niya yon. Sabi ni Sophie, alam mo ang sweldo niya. Alam mong nagsinungaling siya sa height niya, pero hindi mo nalaman kung anong klaseng tao siya talaga. Umalis si Sophie na halatang labis na nasaktan. Wasak si Lucy sa mga sinabi niya. Tinawagan niya si John. Nang marinig ni John ang boses niya, agad siyang nag-alala. Ikinuwento ni Lucy ang lahat habang umiiyak. Ang laki ng pagkakamali ko, tinanong siya ni John, gusto mo bang puntahan kita? Pero sabi ni Lucy, hindi, pupunta na ako sa bahay ni Harry dahil aalis na raw sila para sa bakasyon. Habang nag-iimpag sila ni Harry, nakita ni Lucy ang isang singsing na binili nito para sa kanya. Nang gabing iyon, napansin ni Lucy ang isang marka sa binti ni Harry. Nagising si Harry at lumabas ng silid, kaya sinundan siya ni Lucy. Nalaman niyang galing pala yon sa height-increasing surgery. Sabi ni Lucy, naiintindihan ko, 2 beses na rin akong nagpa-opera. Doon niya nalaman na pati si Harry at ang kuya nitong ikinasal kanina ay parehong nagpa-surgery. Sabi ni Harry, binago ng operasyon ang buhay namin. Ngayon, ang mga babae na mismo ang lumalapit sa amin. Napatulala si Lucy. Malalim siyang napaisip. Sabi niya kay Harry, dapat ikaw na lang ang magbakasyon mag-isa. Hindi ito uubra sa atin. Hindi natin mahal ang isa't isa at hindi kayang ayusin ng pera yon. Sumagot si Harry may lungkot sa boses. Hindi ko nga alam kung kaya ko bang maramdaman ang pag-ibig. Hindi ko pa yon naranasan. Sabi ni Lucy, kapag dumating yon, mararamdaman mo at magiging pinakamadaling bagay yon sa mundo. Sinabi ni Harry na nagpa-increase siya ng height ng 6 na pulgada. Ibig sabihin dati 5 talampakan at 6 na pulgada lang siya. Sabi niya, kung ganyan pa rin ako kababa, hindi ko kaya sigurong lumapit sa kagaya mo. Sagot ni Lucy, kaya mo sana. Lipat ang eksena sa bahay ni John. Nakatayo si Lucy sa labas ng bahay niya. Lumabas si John, nakaayos na. Sabi ni Lucy, dapat pupunta kami sa Iceland pero hindi natuloy. At pinaupa ko na ang apartment ko. Ibig sabihin, plano niyang tumira muna kay John. Pero sagot ni John, hindi ka pwedeng tumira dito. Pagkasabi nun, ngumiti siya ng kaunti at nagaya, tara, mag-drive tayo. Baka may makita tayong pwedeng tambayan. Nag-drive sila at sa daan, napansin nila ang mga truck ng catering company ni John.
Sinundan nila ito at napunta sa isang kasalan. Tahimik silang umupo sa malayo, pinapanood ang seremonya. Sabi ni Lucy, balang araw, magsasawa rin ang dalawang yan sa isa't isa. Maghihiwalay din sila, mag-aaway kung kanino mapupunta ang mga gamit. Pagkatapos noon, pareho silang nagsuot ng maganda at nagpunta sa isang restaurant para mag-dinner. Habang kumakain, nagsayaw sila. Habang sumasayaw, naghalikan sila. Pero bigla na lang kumalas si John at lumabas ng restaurant. Sabi niya, ano ba itong ginagawa natin? Magbabalikan ba talaga tayo? Sagot ni Lucy, hindi ko alam, sabi ni John. Dumating ka lang ba para makalimot kay boyfriend mo? O naaawa ka lang sa akin dahil isa akong kaawa-awang lalaki na wala namang nararating sa buhay? Umiling si Lucy. Pero nagpatuloy si John. Tuwing tinitingnan kita, nakikita ko ang mga magiging anak natin. Kamukha mo lahat. Tapos isang kaibigang nakatira kasama ang isang lalaki na bagsak sa buhay. Masama yon, hindi tama. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tapatan ka. Sabi ni Lucy, hindi yon ang dahilan. Hindi tayo magkasama dahil ako ang may problema. Masyado akong materyosa. Kahit ngayon, iniisip ko pa rin, kapag kinasal tayo, palagi na lang ba tayong kakain sa mga mumurahing kainan? Lagi na lang ba akong sasakay sa lumamong kotse? Lagi akong nagko-compute ng mga bagay. Paano mo mamahalin ang isang kagaya ko? Naglakad palayo si Lucy at bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Sophie. Sabi ni Sophie, nandito sa labas ng bahay ko, yung lalaking si Mark. Wala akong ibang matawagan kundi ikaw. Sinabi niya kay Lucy na tinawagan na niya ang pulis. Pero ang sabi ng mga pulis, hanggat hindi siya sumusubok pumasok, wala kaming magagawa. Patuloy lang si Mark sa pagpindot ng doorbell. Sabi ni Lucy, wag mo siyang papasukin. Pupunta ako dyan ngayon. Dali-daling tumakbo sina Lucy at John papunta sa bahay ni Sophie. Pero pagdating nila, nakaalis na si Mark. Pumasok si Lucy para damayan si Sophie. Umiiyak si Sophie, takot na takot. Habang umiiyak, pilit siyang ngumiti at sinabi, kailangan ko na talaga ng boyfriend para hindi na kita natatrouble sa ganitong mga sitwasyon. Sagot ni Lucy, makakakita ka rin. Naniniwala ako doon. Kinabukasan, nandun pa rin si John. Sabi niya, minsan tinanong mo ako kung bakit kita mahal. Kasi ang magmahal sa'yo, pinakamadaling gawin sa mundo. Sagot ni Lucy, mahal din kita. Higit pa sa inaakala mo. Ngumiti si John at sinabi, matagal ko nang iniisip ito. Mahal kita noon, mahal kita ngayon, at mamahalin pa rin kita hanggang sa huling araw ng buhay ko. Panghabang buhay na yan, kunin mo kung gusto mo ang alok. Sagot ni Lucy, sige, tanggap ko. Nagpasya si John na humanap ng matinong trabaho. Itutuloy na rin niya ang pangarap niya na maging artista. Pagkatapos lumipat ang eksena, lumabas si John hawak ang isang kahon ng pagkain na may manok at kanin habang papunta kay Lucy. Sakto namang tumawag ang boss ni Lucy. Sabi nito, pupunta ako sa London office at inirekomenda ko na ang pangalan mo para pumalit sa akin dito. Natawa si Lucy at sabi niya, nakakatawa naman yon, naka-ready na kasi ang resignation letter ko. Sabi ng boss niya, huwag ka munang mag-resign. Humingi ka ng kahit anong sweldo na gusto mo, ibibigay namin. Pag-isipan mo muna. Saka dumating si John. Lumuhod siya at inalok si Lucy ng singsing na gawa sa bulaklak. At ayun mga kaibigan, dito nagtatapos ang kanilang kwento. Ikaw, sino ang pipiliin mo? Pulubing BF or GF o mayaman ngunit matanda na? Share your thoughts sa comment section. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here. At nagsasabing, ingat!